Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating pag-aralan. Tayo po ay magsisimulang muli sa panibagong leksyon. Ang pamagat po ng ikasyam na leksyon ay ang kadalisayan at kapangyarihan. Pagod ka na ba saktan ng iyong mga mahal sa buhay? Nabubuhay ka ba sa patuloy na pagsisisi sa iyong mga nakaraang pagkakamali? Nais mo bang mahugasan ng malinis sa loob at sa labas? Kung gayon, mayroon kaming magandang balita. Maaari kang maging malinis muli na parang bagong lalang ng Diyos. May plano ang Diyos na kayang ganap na maghugas ng lahat ng iyong mga kasalanan at pagbabalik sa iyong pagkatao na katulad noong ikaw ay di pa nagkakasala. Kami ay inilibing na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Ito ay makikita sa mga taga-Roma, chapter 6, verse 4. Kapag tinanggap mo si Kristo, ang dating buhay ay namamatay at pinangako ng Panginoon na kalilimutan ang lahat ng iyong mga kasalanan. Napakaganda po noon, di ba? Hindi lang yan, matutulungan ka niya malampasan ang bawat makasalanang ugali. Alam mo ba na ang krus ay binanggit ng 28 beses sa Biblia, pero ang bautismo ay binanggit ng 97 times. Ito po ay mahalaga at hindi po ito nakakagulat dahil ito ay nagpapahiwatig ng isang bagong buhay na may kalagim-lagim makasalanang nakaraan na inilibing at nakalimutan. Basahin natin ang kamanghamanghang mga katotohanan ng Biblia at ating pong pag-aralan. Para sa unang tanong, kailangan ba talaga magpabautismo? Pastor? Yan. By the way, ating pong topic po ngayon ay talagang napakaganda mga kapatid. Ito po ay new start, pagsisimulang muli sa atin pong Panginoong Diyos. At una pong tanong, kailangan po bang magpabautismo mga kapatid? Then atin pong tanungin po ang Biblia. Ito po ang binabanggit mga kapatid sa Marcos 16 verse 16. Okay po? Mark chapter 16 verse 16. Ito po ang binabanggit. Ang sino mang sumampalataya at bautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Mga kapatid, yes, importante po na tayo ay magpabautismo. Kung tayo po ay nakatanggap ng katotohanan, kung tayo po ay meron po natanggap na pabalita mula sa Panginoong Diyos, then ang siselyo po, yung magsisil ng atin pong commitment to accept the truth is no other than the baptism. Baptism po is a public declaration that you accept Christ, you accept the gospel of the Bible. So, ganun po ka-importante ang bautismo. Don't follow other people na sinasabi, I believe the Bible, I believe Christ, pero hindi ako mabautismo, ayaw ko mabautismo. Mga kapatid, kasi po ang ganap na tagasunod ng Panginoong Diyos, hindi lang po ay naniniwala sa kanyang salita o nakikinig, bagkos sila ay tumutupad sa kanya pong kalooban o sa kanyang mga ordinances. And one of those ordinances is the baptism. So if you truly love Christ enough, then baptism is not a hindrance for you. So importante po muli ang bautismo mga minamahal na mga kaibigan. Salamat po, Pastor. Para sa ikalawang tanong, ngunit ang magnanakaw sa krus ay hindi nabinyagan. Kaya bakit tayo dapat magpabautismo? Pastor? O nga po no, napaka-tricky ng tanong po mga kapatid. Totoo po na yung magnanakaw po doon sa cross ay hindi po talaga siya nabinyagan. However, Christ has promised him eternal life. Paradise nga po ang sabi po doon. Now, atin pong basahin sa Aklat ng Mga Awit. Okay po, Aklat ng Mga Awit, ang talata po ay 14. Psalms 103 verse 14. Ito po ang binabanggit. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Ano pong point po doon mga kapatid? Simple lang. Tayo po ay mamamatay. Okay? Nanggaling po tayo sa alabok at sa alabok din po tayo babalik. How is it connected doon po sa thief on the cross? Mga kapatid, yun pong thief sa cross or yung magnanakaw sa cross died and he returned into dust. Okay?
However, at the last minute of his life, kanya pong itinagubilin ang kanya pong buhay sa atin pong Panginoong Jesus. Now, that very moment na siya po ay tumanggap sa Panginoong Jesus, at that very moment na ang Panginoong Jesus ay nag-promise sa kanya ng eternal life, ng paradise, mga kapatid, mga kaibigan, it doesn't mean na that very moment din siya ay magpapabinyag. Paano po siya magpapabinyag? Logically speaking, siya po ay nakapako sa cross. At hindi po pwede niya sabihin sa mga sundalong Romano, oh wait lang, ipako na lang ulit ako mamaya after ko magpapabinyag. Kailangan ko na magpabautismo. Hindi po mga kapatid. Now, there are situations like that na ino-honor at nire-respect po ng Panginoon. However, okay? However, mga kapatid, sa Ezekiel chapter 33 verse 15, God holds accountable for what we can do, but we don't do it. Okay? Ano po ang point, mga kapatid? Ikaw na nakikinig po ngayon, may kakayahan ka naman na magpabautismo. However, hindi po ninyo ginawa. God will hold us accountable for that. Alam niyo po, ang inyo pong lingkod ay nakakita at nakakapakinig ng mga testimony na may mga taong na-paralyzed, hindi na makagalaw, talagang bedridden na, pero nakaka-response pa naman sila. The moment na narinig po nila ang message, ang gospel, ng kaligtasan, sila po'y na-touch at sila po'y na-convert ng banal na espiritu at gusto nila mapabinyag. Sabi ng mga pastor, okay na po yan. Katulad ng thief sa cross, ay hindi na po kayo kailangan dumaan sa bautismo kasi katulad ng thief sa cross ay talagang hindi na po siya nabinyagan hanggang siya namatay. Sabi ng mga may sakit na napanood ko po doon at napakinggan kong testimony, sabi nila, Pastor, kahit ako'y nakahiga, ilublob mo ako sa bathtub o sa swimming pool. Kapatid, nakakaiyak po talagang pagmasdan or pakinggan na purihin ang Panginoong Diyos kahit sila ay nasa kalagitnaan ng kanila pong infirmities, but yet they want to declare through baptism na sila po'y labis na nagmamahal sa Panginoong Diyos. So mga kapatid, yes, okay po, kailangan po natin na magbabautismo sapagkat meron po tayong capability at kaya po natin. So yun po mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po, Pastor. Para sa ikatlong tanong, maraming ordinansa na tinatawag na binyag, hindi ba katanggap-tanggap ang alinman sa mga ito? Basta't tapat ang isang tao tungkol dito? Pastor? Mga kapatid, yes, napakarami po tinatawag na ordinances or yung mga form of baptism. But the Bible told us in Ephesians chapter 4 verse 5. Sabi po dito sa Efeso 4:5, isang Diyos, isang pananampalataya at isang bautismo. Sa English po, one Lord, one faith, one baptism. Isang Diyos lang po, isang pananampalataya at isang bautismo. Wala na pong ibang uri ng bautismo, wala na pong ibang uri ng Diyos because aside from God, Diyos na po yun. There's no other faith, otherwise those faith is not in Christ. Okay? Now, ang baptism po na binabanggit po sa Biblia, okay po mga minamahal na mga kapatid, ay ang Greek word po ng baptism ay baptisma and baptizo. Yun po yung pronunciation mga kapatid. Na ang ibig sabihin po sa Greek ng baptizo and baptisma ay to dip or to immerse or to immerse. Okay, sorry, rather immerse and submerge. Ibig sabihin po sa Tagalog po nun, ilulublob. Ang bautismo po sa Biblia, never po na binanggit ang pouring or sprinkling. Don't misunderstand me. I am not pinpointing or pointing some belief. I know you know them, pero ang kanila pong practice na pouring and sprinkling is not biblically sounded. Let me say it again. Ang pouring po na ginagawa sa mga bata na binibinyagan, yung sprinkling, mga kapatid, ito po hindi po biblically based. Sapagkat ang Biblia po ay nagbabanggit na ito po'y paglulublob. Now, here are the texts
mga kapatid, na binabanggit sa Biblia. Una, dito po sa Matthew chapter 3. Okay po, Matthew chapter 3 verse 13. Ganito po binabanggit mga kapatid. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo. Ano daw po mga kapatid? Si Jesus Christ po ay pumunta po sa ilog Jordan para magpabaptize kay John the Baptist. Now, question. Siya po ba'y pumunta doon para magpawisik lang? Sorry, Bisaya is wisik. Para magpa-sprinkling lang or magpapuring lang? No. He went to Jordan River. It's because marami pong tubig po doon. Okay? It's because meron pong much water na ang kanya pong whole body ay malulublob. Now, he didn't come to John the Baptist mabinyagan dahil siya ay makasalanan. If you will read the whole dialogue between John the Baptist and Christ, mga kapatid, ang kanila pong usapan po doon, sabi ni John the Baptist, hindi ako dapat ang bibinyag sa iyo, ako dapat mong binyagan. Sabi ni Jesus Christ, gawin mo ito, gawin natin ito para sa example. Ibig sabihin po, para tularan ng mga tagasunod po ni Yeso Kristo. So mga kapatid, it is very plain. Okay? There is only one ordinance of baptism, and that is immersion. Hindi po nire-recognize ng Biblia ang pouring or sprinkling because there's only one Lord, one faith, and one baptism. Salamat po, Pastor. Hanggang sa susunod na bahagi po ng aming pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye.